mga karos. Update lang po sa ating mga alaga. Ito po yung first batch natin. 55-day-old na po sila ngayon. At ito po sa kanan yung aking second batch. Papakita ko po sa inyo. At pagkatapos meron po tayong third batch ng mga sisiyo. Ito po yung first batch natin mga ka-rolls. 55-day-old na po sila. Subukan po natin timbangin mga ka-rolls kung ilang kilo na po ba yung ating first batch within 55 days. Ito po yung timbang ng ating 55-day-old na first batch mga ka-rolls. Nasa 1.5 kilograms po yung timbang ng ating manok within 55-day-old. At ito po yung kanyang mga kasama. Ito naman po yung second batch natin. Ito po sila. 24-day-old po yung ating second batch. Ito po, kasama pa po. Yun. Tsaka ito yung kasama pa nila sa second batch. Pagkatapos, ito naman po yung ating third batch mga ka-rolls. Ngayon po ay mag-iisang linggo na po sila. 6-day-old pa lang po pala. 6-day-old. 6-day-old po. 115 pieces po o 115 heads po yung ating third batch. So hinati-hati po natin sila sa tatlong grupo. Medyo madami na po yung ating mga alagang sisiw. Bali na sa almost 300 heads po yung ating mga manok dito sa loob ng ating kulungan. Nasa almost 300 po yung ating manok dito. Batch for batch na lang po yung ating pag-aalaga para pag na-i-dispose na po natin ito, maglo-load na naman po tayo ng bago para hindi po tayo maubusan ng stock. Actually mga ka-rolls, mag-i-establish pa lang ako ng mga buyer ko. Mayroon na akong nakausap. Pero yung hinihingi po niyang weight sa dressed chicken ay hindi ko po naabot. Dahil nag-overweight po itong aking mga first batch. Kaya hinanapan ko po ng bagong buyer itong aking first batch. Kasi sumobra po sa 200 grams per head yung gat ng aking mga manok. Kaya hindi po pumasa sa kanyang requirements. Dahil 900 to 1 kilograms lang yung kanyang hinihingi na timbang sa dressed chicken. Kaya naghanap po tayo ng bagong buyer at may kakausapin ako mamaya para makatay na natin tong ating mga manok at makatipid tayo sa feeds. So good size naman po yung ating manok. Yun nga lang, sa bigat po ay medyo sumobra po tayo sa required na hinahanap ng aking customer. Pang barbecue at saka pang lechon po yung kanyang hinihingi na manok sa akin. At nangangailangan po ito ng requirement sa bigat ng manok na kailangan niya para hindi naman po siya malugi. So maybe next time mga ka-rolls, magiging maingat ako sa pagpapakain sa aking manok para maabot ko po yung hinihinging requirements na bigat ng aking customer. Uh, 1.5 kilograms.
naman mga karuls. Okay naman itong ano niya, size niya, tsaka yung bigat niya. 1.5 kilograms lang. Yung pinapakain ko mga karuls ay mais. Tapos may halong konting feeds, tsaka kanin. So, nakapagkatay na ako ng manok. Hindi po masyado mataba yung ating manok. Manipis lang po yung taba niya dito banda sa puwet. Dito banda. So, okay naman. Yung lasa, malasa po dahil medyo may edad na yung ating manok. Yung pinakamahirap na part sa pagmamanok ng karuls ay yung sa marketing na. Kasi madali lang naman mag-alaga ng manok. Kaya lang, yung mahirap lang dito ay kung paano natin i-market yung ating mga alaga. So sa ngayon, dahil bago pa lang, first time ko pa lang magbenta, magtatay. So, mga 3 days ago, nagpa-practice ako kung paano magkatay ng manok na hindi na luluto yung kanyang balat. No? Kasi pag masyadong mainit yung tubig, naluluto yung balat ng manok. Tapos hindi maganda yung kalabasan ng kanyang karne, breast chicken. So, hanggang dito na lang muna mga karuls. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood. Huwag po kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli. Bye-bye.